Sa balitang pambansa, itinanggi ng China ang akusasyong nagpapadala daw sila ng mga espiya sa Pilipinas sa pamamagitan ng sleeper cells. Kasunod yan ang panawagan ni Senator Nancy Binay na higpitan ang pagbibigay ng Special Resident Retirees Visa o SRRV sa mga Chinese. Ang SRRV ay isang special non-immigrant visa sa mga dayuhan para maging ikalawang tahanan nila ang Pilipinas o lugar kung saan sila pwedeng mag-invest. Depensa naman ng Chinese Embassy, malisyoso at walang basihan ang mga akusasyon na gusto lamang daw siraan ng China. Hinala ng embahada, may nagpapakalat ng kasinungalingan para palakihin ang alitan ng China at Pilipinas sa gitna pa rin ng tensyon sa agawan ng teritoryo. Hinikayat ng Chinese Embassy ang Pilipinas na idaan ito sa dialogo para maiayos ang alitan at hindi pagkakaintindihan sa issue. Posibleng hindi maging automated ang eleksyon sa 2025 kapag hinarang ng korte ang paggamit ng vote counting machines mula sa Korean firm na Miru Systems. Ayon po sa COMELEC, bukas sila sa anumang petisyon laban sa full automation system with transparency audit and count project. Aminado si COMELEC Chairman George Garcia na posibleng magdulot ng delay sakaling mangyari nga ito. 6 na buwan daw ang kailangan nila sa paggawa ng voting machines, habang dagdag na 1 buwan naman ang kailangan na ilaan sa pagsusuri para sa international certification. Binawasan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng pamahalaan na maaari namang gumamit ng protocol license plates sa ilalim po na Executive Order number 56. Hindi nakasama sa listahan ng number 16 o mga regional trial court judge. Kasunod yan ang mga reklamo sa hindi otorisadong paggamit ng mga naturang plaka. Bukod dyan, sisimulan na raw ng Land Transportation Office o LTO ang pagbawi at pagkumpiska ng mga nag-expire na protocol license plates. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.